Nice morning! Katulad niyo din ba ako na halos hindi nagsisimula ang araw ng walang kape? Dahil kape ang gumigising sa diwa ng bawat umiinom nito. Pero saan nga ba galing ang kape at paano ito nadiskubre? Ang kape ang pangalawa sa pinakamataas na produktong kinakalakal at inaangkat. Pangatlo sa pangunahing produktong iniinom at kinukonsumo sa buong mundo. Ang sabi sa kwento, isang araw ng hapon sa bansang Ethiopia noong 9th century or 850 AD, isang pastol ng kambing na nagngangalang Herder Kaldi ang nakapansin na ang kanyang mga alagang kambing ay may kakaibang galaw at liksi. Ito ay sa tuwing nakakakain sila ng halaman na may bunga na parang berries. Sinubukan niya rin itong kainin at nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso at nakaramdam siya ng maliksi at kakaibang enerhiya sa katawan. Binalita niya ito sa kanilang pinunong monghe, pero hindi naniwala ang kanilang monghe. Sa halip ay tinapon at sinunog ito. Naamoy nila ang kakaibang aroma na nanggagaling sa nasusunog na bunga ng halaman. At sinasabi nga na doon nagsimula ang pinakaunang kape. Ginagamit nila ang inumin sa gabi-gabing pagdarasal nila upang hindi antukin. Ngunit ang kwentong ito ay hindi masyadong pinapaniwalaan ng mga historian. Sa halip, ang tinatanggap nilang tala o record ay yung galing kay Ahmed Al-Ghaffar. At sa kanilang ebidensya, sa Yemen, distrito ng Arabia, noong ika-15 siglo, pinaniniwala ang unang niluto at tinimpla ang bunga ng kape. Nagsimula ito sa Ethiopia papuntang Yemen at naidala sa pamamagitan ng kalakalan sa Red Sea. Katulad ito ng paraan ng paggawa natin ngayon, kinagamit ito ng mga Sufi circle upang manatiling gising para sa kanilang ritual sa relihiyon. Nagsimula na nga lumaganap sa buong Arabia at North Africa ang pag-inom ng kape. Sa katunayan, naitala taong 1475 sa Constantinople City na ngayon ay Istanbul ang pinakaunang coffee house na binuksan ng mga Ottoman Empire, ang Kivahan Coffee House. Ipinakilala at dinala ng mga Ottoman Empire at mga mangangalakal ang kape sa Europa. Taong 1650 na binuksan sa publiko ang kauna-unahang coffee shop sa buong Europa, ang The Grand Cafe. Taong 1654 sa Oxford, England, tinala rin ang pinakamatandang coffee house, ang Queen's Lane Cafe. Ipinakilala rin sa Paris, France ang kape. Katunayan, taong 1686 nang pinatayo ang kauna-unahang coffee house sa Paris, ang Le Brecoq. Taong 1720 nang pinatayo sa Venice, Italy ang Cafe Florian, isa sa pinakamatandang coffee house sa mundo. Nakarating din ang impluwensya ng kape sa Asia, particularly sa Karnataka, India, Vietnam, Pilipinas, Japan at Indonesia. Taong 1668 naman, ipinakilala ng mga Dutch at Breton ang kape sa Amerika. Taong 1676, nang binuksan ang kauna-unahang coffee shop sa Amerika, ang The Tontine Coffee Shop ng New York. Dito sa Pilipinas, nagsimula ang produksyon ng kape taong 1730. Nagtanim ang isang Franciscanong praile ng unang puno nito sa Lipa, Batangas. Taong 1880, naging ika-4 ang Pilipinas sa pinakamalaking tagaluwas ng buto ng kape. Pinakapopular o espesyal ang Coffee Liberia o kaping barako ng Batangas at Cavite. Sa ngayon, may dalawang popular na uri ng coffee bean, ang Arabica at Robusta. Ang Arabica coffee ang pinakamagandang kalidad ng coffee bean. Kadalasan, ginagamit ito sa mga commercial na coffee house. 60% ng kinukonsumo ng kape sa mundo ay Arabica dahil sa kakaibang suwabe, aroma at tamis ng lasa nito. Ang Robusta coffee bean naman ay kadalasan ginagamit sa mga instant coffee dahil sa mas mura ito kumpara sa Arabica. Mas mataas ang caffeine content ito, mas matapang at mas mapait. Ang ibang uri ng mga coffee bean na blended ay ang Excelsa at Liberica na kadalasan ang produksyon nito ay dito sa Africa at Timog Silangang Asya, kagaya ng kapeng barako ng Batangas. Talagang nakasanayan na nating mga Pilipino ang pag-inom ng kape, lalo na nga sa umaga, minsan kahit anong oras pa nga. Yun lamang muna guys, thank you for watching, adios!